Nagbabalik po ang Bantay Balita sa Kongreso. Makakausap po natin sa pagkakataong ito si Congressman Rodolfo Ordanes. Siya po ang kinatawan sa Kamara ng Senior Citizens Party List. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga. Magandang umaga, sir. Opo, sir. Si Nympha po ito dito sa DCWB. Congressman Ordanes. Okay, Nympha. Opo. Sir, tungkol po doon sa ipinapanukala sa Kamara na itigil na yung pagre-require sa mga senior citizen na magdala ng mga purchase booklet. Ano po ba ang stand ninyo dito? Abala lang sa ating mga senior citizen. Mm-mm. Alam nyo na, kung minsan senior moment, nalilimutan. Ngayon, pagdating sa establishment, sa tindahan, ayaw naman bigyan ng discount dahil walang dalang booklet. So, tatanggalin na po natin yan. Kasi una-una po, ang liit lang naman ng diskwento. 65 pesos weekly. Limita. Gulay, karne sa mga supermarket po yung Hindi po lahat hindi lahat takop eh. Pero meron listahan, yung basic necessities at prime commodities, yun lamang ang sakop. Pero ang malaking naman yun. Opo, ang malaki ko, hindi ako nakakuha ng discount kasi yun po ang ano, sige po, Congressman. Kailangan po kasi sa gamot una-una, may doctor's prescription at saka yung reseta, hindi ba nakapangalan doon sa senior citizen. At pinoprotektahan din naman natin yung mga tindahan, mga butika. Opo. Kasi kung minsan naaabuso naman po kahit hindi senior citizen, ay nanghihingi ng discount. Yes, sir. Yun po yung ano. Opo, pero Congressman Ordanes, ang purpose po kasi ng booklet ay para ma-monitor yung pagbili. Kasi sabi nyo nga po, para hindi maabuso. Paano po yung purpose nun? Halimbawa po, sa booklet para sa gulay, merong 1,300 pesos na limit weekly purchase na nabibigyan ng discount. Sa gamot din po, merong... Actually, yung gulay, hindi naman takop yan ng yung guideline na sa karne yata po, no, karne. Oo. May listahan po ron sa booklet. So, pero isipin mo naman, maximum lang na pwedeng entitled sa discount is 1,300. So, 65 pesos lamang yun. Oo nga, hindi ito. So, biro mo, gadalin mo pa yung booklet ang madi-discount mo lang 65 pesos. Di ba, malaking abala din sa ating mga senior. Manong pag nakita na senior citizen yan na. Ayun nga sana dapat sa mga establishment. Hindi na kailangan yung booklet, senior citizen ID, kung nagpa-purchase. Kasi physically, makikita mo naman yung itsura ng senior, kung ito ba talaga ay senior citizen. Yun naman kasi problema sa mga tindahan, establishment, diba, parang halos namamalimos na lamang kami mga senior citizens sa kanila. Napakaliit lang naman po ng aming diskwento. Doon po sa gamot, paano po yun? Kasi kaya may purchase booklet para po ma-monitor, di ba, kung ilan yung bibilhin at kung ilan lang talaga yung nasa prescription. Kasi ang iniiwasan ay sumobra yung bili. Sabi nyo nga po, baka bumibili, hindi naman senior citizen. Tsaka isa pa, baka damihan ang bili, ibenta. So, paano po yung monitoring nun? Hindi ba kailangan merong digital monitoring? Sa mga gamot na mayroong prescription, diba, number of tablets ang kailangan. Nakalagay naman doon sa prescription kung ilan na yun na purchase. Halimbawa, 30 yung kailangan, o kulang ang pera, bibili lang 5. Nilalagay naman po sa reseta kung ilan na yun nabili. Nasa reseta na. Iwasan yung dobra. Nilalagay sa reseta kung ilan na yung na-purchase doon sa prescription. At regarding po sa yung over-the-counter, siguro po sama sa amendment namin gagawin ng mga over-the-counter, kailangan nagamot ay kailangan bigyan na rin ng discount sa mga senior. Pwede din ho bang halimbawa gawing digital ang ID? Kasi po nilalaminate lang ang ID ngayon ng senior citizens, hindi ho ba? Laminated lang, karton, tapos nilalaminate. Di ba maganda yung magandang card, tapos digital na, para pag bumili ka dun sa malalaki naman drugstore, yun naman po talagang pinupuntahan, monitor na kung ilan na yung binili. Meron mga LGU na yung
state ID card na senior citizen, ay ano na, parang credit card na yung PBB na tinatawag. Yung mga sa atin dito sa NCR, marami na nagganyan. Pero meron akong ipinail na bill na yung integration ng senior citizen ID card na kung saan nandun sa card na yon na super app. Kung gusto mo mag-transaction sa iba't ibang ahensya, i-click mo lang yung halimbawa, DSWD, i-click mo lang, lalabas na yung mga transaction na pwede mong i-transact. So, no need na pumunta pa sa opisina ng DSWD, makikita nga rin kung ano yung mga kailangan. Ay kaya lang, hindi naman ho lahat ng LGU na a-afford po yung ganyan. Hindi ba? Yung dito ay doon sa national ID card. Yes, opo, national ID. Corporate. Opo, para inalay 5% nila. Opo. Nandun yung detalye, ilang taon, kailan pananganak. Nandun po lahat. Ayan, ay ihintayin po. At yan po ay na nakipag na ako sa DICT. Yes, sir. Kay Yusek Dave Almirol. At magkakaroon po, once na it becomes a law po, siguro, magkakaroon ng training ang mga senior citizen. Naku, maganda. Para mo ma-orient sila. Maganda po yan, naabangan natin. Mintan yun po nasa committee level, sir. Sir, ito lang, may balita ba ho kayo doon sa pinasap po din ninyo ng Senado at ng Kamara na panukalang batas kung saan bibigyan po yung mga sumapit ng 80 at 90 years old ng 10,000 pesos. Ang alam ko, nasa Office of the President na yun eh. 80 years old, 80, 85, 90, 95 years old, for signature na po ng ating presidente. Natapos na kami sa BICAM. Sayang nga lang, hindi natupad yung ating proposal na sana ay 25,000. Hindi po tayo nakapasa. Ayun, anyway, so hintayin natin po yan. Saka yung sana natin na pag-edad na 101 ay 1 million, ay hindi rin po tayo nakapasa. Push natin yan. Tuloy pa rin po. Congressman Ordanes, ito lang po, hingan ko na kayo ng reaksyon. Sir, kayo ho ba napapirma doon po sa resolution po para sa in support po, magpapahayag ng suporta kay Speaker Romualdez. Nakalagay ho doon sa resolution na natanggap po ng mga senador yung kopya, isinasaad doon na nagpapahayag po ng suporta kay Speaker Romualdez at dahil po doon sa nagpapahayag ng suporta kay Speaker Romualdez at naglalayong ipahayag po yung pagprotekta sa Kamara bilang institusyon dahil sa intense assault ng mga senador. Napapirma ho ba kayo doon? Opo, nakasuporta tayo. Pumirma ko sa aming manifesto na sinusuportahan natin ang ating speaker. Bakit po kailangan ng ganitong manifesto? Nasasaktan na ho ba kayo para sa speaker? Para po yung kumbaga malaman ng speaker ng mga kongresista, mga congressmen ay nakasuporta sa kanya, nasa likod niya kami lahat. Hindi ba yung pagkakaroon ng ganitong manifesto parang loyalty check din? Nagbibilang kung ilan ang suporta pa rin po kay speaker? Siguro po, pwedeng ganoon din dahil nga nakapirma po, suporta tayo. Ganun din ang lalabas no? Literally. Yun ang pag ito'y pumirma, nakasuporta kay speaker. Pero ganun din ho ba ang tingin ninyo, sir? May intense assault ang mga senador sa Kamara. Ang sabi ho kanina ni Senator Sherwin Gatchalian, hindi naman po Senado ang nag-umpisa ng sagutan na ito, kundi ang Kamara dahil sa pagpupush ng People's Initiative na gustong i-eliminate ang Senate. Wala. Siguro po medyo malalim yan, magtuturuan lang tayo. Pero natanong ko ho kayo kasi kahit na po kayo kinatawan ng mga senior citizens, member pa rin po kayo ng Kamara, Congressman. Opo. Talagang miyembro tayo at nagkakaisa kami, majority, nakasuporta kami kay Speaker. Ayun, doon po sa pinirmahan ninyong manifesto, nakita ho ninyo na nakapirma na lahat? Well, hindi ko nakita lahat, pero ako'y pumirma. Ayun, opo. With that, sir, maraming salamat po.
Okay. Maraming salamat sa pagbibigay niyo ng oras sa akin. Thank you at magandang umaga. Magandang umaga po.